to reclaim this country and give it back to the people. Yes. Mensahe ho nitong si Mayor Baste Duterte ang ating pag-uusapan dito sa video na to at ang pagbati ng ating mga kababayang OFW sa iba't ibang dako ng daigdig ngayong kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Basta na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito ho mga kababayan isa lamang sa napakaraming mga video na nagkalat ngayon sa social media na kung saan yung ating mga kababayang OFW talagang nakikiisa sa pagdiriwang sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Palakpakan ho natin. Oh. Marcos Jr. Marcos Jr. Kung sakaling yung mga Talyanista natin sa Imada naligaw dito sa video na to. Enjoy nyo na tong video na to. Kasi sa lahat ng naging presidente, tanging si Rodrigo Duterte ang pinaghahandaan ng birthday ng ating mga kababayang OFW. Hindi si Fidel Ramos, hindi si Gloria Macapagal Arroyo, hindi si Noynoy Aquino, hindi si Erap Estrada, tanging si Rodrigo Duterte lamang ang 3 taon nang wala sa Malacanang pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to pinagdiriwang pa rin ang kanyang kaarawan ng ating mga kababayang OFW. Ngayon lang kayo makakakita niyan. Para sa mga Talyanista natin sa Imada, enjoy nyo na yan. Dahil yung presidente nyo si Marcos Jr., kailanman hindi siya magkakaroon ng ganyan. Anak tawa. Nagbe-birthday na nga siya, ang dami nang nananalangin na sana magurgur na siya Diba? Kaarawan ni Marcos Jr., ang comment sa baba, kailan ho ba? Yun ang tanong, kailan ho ba? Ba't takin mo birthday mo, tatanong lang kailan kami magugurgur? Itong si Tatay Digong, 3 taon nang wala sa Malacanang, pero yung support at pagmamahal ng ating mga kababayang OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, talagang tuloy-tuloy. Kaya ang pagkapanalo nitong si BP Sara, wala na hong makakapigil dyan. At kung sakali man, talagang gugustuhin nila natanggalin si BP Sara, wag ho kayong mag-alala, may backup plan. Ito ang Diyos ng tadhana. Hindi ho, pinakita na ng Diyos ng tadhana. Pagka kayo, talagang naghalal pa kayo ng kaalyado ni Marcos ng mga dilawan at pinklawan, ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi porket nakipag-alyansa sila doon sa mga politiko na kung saan merong prinsipyo at paninindigan, merong tunay na pagmamahal sa sambayanan, hindi ibig sabihin ganun ang gagawin ng mga yan. Tama, mali. Diba? Ngayon, ang gagawin ho natin sa susunod na eleksyon, solid Sara Duterte. Line up nila po sa Senado, solid Sara Duterte. Kung sino man ang kandidato ni VP Sara na congressman, solido ho tayo dyan. Balagbag ho itong 2028 election na to. Ito naman ho ang mensahe nitong si Mayor Baste Duterte diyan sa pagpupulong ng PDP laban. Napakaganda ho ng mensahe na to. Napapanahon ho ito mga kababayan. We will reclaim this country. Hindi ho para sa kanilang sarili Hindi ho para sa mga Duterte. And give it back to the people. Palakpakan ho natin itong si Mayor Baste Duterte. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. First of all, I want to thank Pagpupulong ho ata ng PDP you for laban. your time. I know you're very busy people and lahat ng oras to gather here and let's cooperate and think about what we have to do to reclaim this country and give it back to the people. Yes. Palakpakan natin itong si Mayor Baste. So, fundamentally, I joined PDP Laban because my father is the PDP. And though he is in the Hague right now, he is still a member of PDP.
Yes. Yeah, still the chair of PDP Laban. While he is not here, as acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. Yan. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and those who follow and believed in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Not only for us. Ako may mga anak ako, kayo may mga anak kayo, may mga ako kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up? Eh tayo, sanay tayo sa hirap because, but we want more, we want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. It doesn't have to be perfect. Wala naman talagang perfecto sa dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Even the President himself, si BBM, last year, if I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga contractor puno that were misusing the funds of the government. Kaya ano nangyari ngayon, pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. Correct. Hindi na pupunta. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these people? Yo, napakaganda ho ng mensahe na yan itong si Mayor Baste Duterte. At ito naman ho ang naging mensahe nitong si VP Sara diyan sa ginanap na araw ng Davao. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Tinanong ho siya, kaugnay sa kanyang impeachment at sa mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Next question, VP election na naman, aside po sa apat, aside sa election related, aside sa election related, aside dun sa apat na sinabi mo na may kumausap na sa'yo na maging Senate slate, nadagdagan ba at may mga partido na ba na lumapit siya? Sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng ating kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko ngayon pinagpapalagay sa ngayon. Lang ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kabayan ang nananawagan ko
pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamamalaan. Kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Yun ho ang naging mensahe na itong si BP Sara dyan sa kanyang ambush interview na yan. Tapos rerekta na ho tayo dyan sa talumpati nitong si Mayor Baste Duterte sa pag si-celebrate ng araw ng Davao kasabay ho ng kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Pa siguro, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Omar Duterte, Kong Isidro Ungab, Andrew Libiste, Congressman Kiko Barzaga, Vice Mayor Harold Respicio, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Rowena Guanzon, Ronald Cardema, Yung. at magpasalamat ko sa security cluster nato. Tanang mga taga-gobyerno, karong bulana nga nagtrabaho, tanawa takron. Kini ato mga bisita, akong gipang dadre. Kikibaw mo nga, ako di ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ato ang focus karon, araw ng Davao, 100 years na itong City Hall. But pasabot ana, 100 years. Gabarog lang gihapon ang mga Dabawenyo o gosgan lang gihapon. Nagantag yagian ang ato ang local hero nga si former President Roa Rodrigo Duterte ilang gihilabtan karon unsay nahitubo sa toa. Nagtuo silag buhinay ta. Nagtuo silag maluya ta. Pero tanawa ang asa ta karon sa motang ni Kusgan kay ilatang gisuwayan. Doon na lang ko yung mga giya. Pero gani, akong gipaila-ila kaninyo ni mga tao na sa likod na mga bisita nato. Hapit pa gani mag-away kay tanan buang. Tanan isog. Kita mga Dabawenyo, maisog ta. Pag kita gani, itulak sa corner, imong ipiton, wa tay laeng himoon, di man tahilabtanon. Pero kung inyo may suwayan, magkatuhin nyo may suwayan, magkatilog yun mong sokol, sa inyong kinilog yun mong sokol, sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong kinabuhi nga wa pa ninyo makit sukad-sukad sa inyong natao mo. Naalang ko yung mga gamayng giya para sa ato para sa tanang Dabawenyo. Gusto na kong basahon sa inyo Una asenso para sa tanan. Dili lumba ang pag-asenso. Suportahan ang matag-usa nga mulambo aron dungan tang mulahutay para sa nindot nga dakbayan. Ang tinuod nga kalambuan kauban ang tanang katawhan. Kung musaka ang usa ka Dabawenyo, ang atong tumong o dapat natong panganduyan nga musaka ang tanan Dabawenyo pagkitang tanan mo asenso. Pagkaiusa ang matag pamilya, importante kaayo ni. Sa matag panimalay kinahanglan manukad ang panagiusa. Pag hinatagay o pag sinabtanay, kay ang nagkaiusang dakbayan pundasyon ang pamilyang ligo og naay baruganan. Og naay baruganan. So kita magsugod sa og pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang kaabunda sa atong kinaiyahan, kasaysayan o katawhan, panalangin ka na gikan sa kahit saan.
Gibaw mo, kung unsa man ang sitwasyon nato aning kalibutanan di man gyud nato matubagtanan. Mao na ang uban diha salig lang sa Ginoo ibili na nato sa iya ka basta kitang tanan himo lang og kaayuhan sa matag usa. Disiplinado sa katawhan. Maghinatagay dili ta magsinikohay labi na karon nga daghan na kay ta. Ang Davao 1.8 million ang populasyon nato. Kung kita way balaod, walay order, magkagubot gyud ang tanan. Mao nang ako. Salamat kaayo. Ikaduhang termino nako ngaron nga na mayor ko. Swerte kay ko kay ang Tabawenyo buutan og disiplinado wa gyud kuno tagaig laban sa ulo. Naaray ubang badlongon diha pero sultihan ta mo pagbag-o na mo kay ang bangag ninyo nga presidente mo naog na trages ninyo. So natay mga balaod, mga ordinansa, parehaan ng liquor ban, smoking ban, firecracker ban, speed limit, curfew, ug uban pa tumana lang ninyo. Kay dili man na pang-ipit sa inyo kundi para maplastar tang tanan aron hapsay ta harmonious ato mga kinabuhi og diha ta nailhan sa tibok Pilipinas kay kita nakapanaog og nakapaimplementar ingana nga balaod sa usa ka dakbayan og kitay pinakauna. Kay ang panggobyerno dili lang kami nga nasa gobyerno, di lang ang administrasyon nato, di lang ang mga konsehal, ang mayor, ang vice mayor, ang congressman. This is a collective effort of all Davaoenos. Kung dili walay active participation from you, why mahitabo sa tuwa mo na again magpasalamat ko sa inyong salig sa atong lokal nga gobyerno. Thank you kaayo. Salamat ana. Doon na pa, wala ko na human. Sige lang, kaya hapit ng paniod to. Gutom na po ko. Hapit na eh. Ang mga kabatanunan kinanglan edukado. So walay maglaroy-laroy. CSWDO, salamat pagkuhanin nila, bantayan nila itong mga bata. Way maglaroy-laroy nga bata sa dalan, oras sa ting eskwela. Kinanglan edukado, og baton og gugma sa dakbayan. Ato silang giyahan nga malayo sa bisyo o kadautan. Ang responsableng kabatanunan maoy magdala sa atong syudad sa mas dakong kadaugan kay ngano May pag-asa pa ho. May pag-asa pa. Wag ho kayo nga ikangapanghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Habang nandyan ang pamilya na yan, habang nandyan ang mga Duterte, habang merong prinsipyo, paninindigan, dedikasyon sa trabaho na kagaya nitong mga pamilya na to, may pag-asa pa ho. Yan ang sigurado natin dyan. wa may laing mopuli nato kundi ato mga anak ug mga apo. Mao nang padak-o nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkayang ihatag nga gugma nila. Padak-o ninyo nga butan ug disiplinado. Kay pohon sila mo puli, ang katong mga problema, mga sulbad na to karon, bag-o na ilang problemahon, kay kitay mo sulbad ana karon, tagaan na to sila nindot nga kaugmaon. Balaod nga patas sa tanan. Tanan patas sa mata sa balaod. Mao gyud ni akong balikon sa inyo tanan diri sa dakbayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tumboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Pag musulti ang balaod, patas ta. Walay pilion ang balaod dere, kung walay pribilehiyo dere pag-abot. Medyo nag-ano lang ho, nagbabakal Tanan lang. patas. Pero tuloy-tuloy Mas lang. lami ang kinabuhi kung patas tanan ta mo linya. Mao na importante.
kay aron atong lugar nindot og organisado. Kabalo kong na ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong paggangon ang illegal nga droga o kriminalidad. Hinumdumi ang culture of security. Importante nga na karon. Kaya doon na tayo administrasyon nga ginapasagdan, mobalik na pod ang mga ingon-aning mga botang pareha ng mga NPA sa ato mga kabukiran nga magsinamok na pod sa mga kinabuhi sa mga tao. Muna yung kalimting nga naatay culture of security kay bisag unsa pa ng pangsamok ang ilang buhaton, di ta nila magkaya kung magkaiusa ta og nakasabot ta sa tuntumong nga naatay kultura nga ingunani. Maura to. Di bitaw. Kapoy na kay mga masuko ba mo nang nagdala po kog mga kauban na kung suko pod. O di nakadungog mo. Pero kani mga tawhanan nagtuo ko nga naa ni sila yung mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kaysa panahon kung kanus alisod kay motingog, kini mga tawhana nga giimbita nako diri sa akong likod karon. Pipila lang ni sila nga ni istorya sa kamatuoran ug unsa gyud tinuod nga nahitabo sa atong nasod karon. Kanay po, ang importante kaya sa kuha, sama sa kuha mga patas tang tanan, walay diskriminasyon sa tinuuhan. Atong ginarespeto ang tanang relihiyon, tribo. Oy, ang mga deputy mayors dahil, nakalimot ko ninyo. Huwag itong mga gwapa na mga tindaog dahil mga mutya, ha? Gwapa kayo mo. Sige, ningon lang gani ko, tinuod man. Tribo, gigikanan basta para sa kaayuhan. Kay dinhi sa Davao City, pag musod ka dire, Dabawin nyo tang tanan.